Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay pasasalamat sa mga kakayahang talinong bigay ng Panginoon. ESP 2, Week 7 to 8, Module 4, Quarter 4. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang pagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa bayayang natatanggap, tinatanggap at tatanggapin mula sa Diyos. Sa araling ito, tuklasin mo ang iba't ibang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa mga kakayahang at talinong bigay sa atin ng Panginoon. Tignan mo ang larawan sa ibaba. Sa iyong palagay, sila ba ay nagpapakita ng pasasalamat sa mga kakayahan at talinong taglay mula sa Diyos? Ang mga larawan sa itaas ay ilan lamang sa kakayahan at talinong mula sa Diyos. Ilan dito ay ang kakayahang magbasa, sumayaw at gumamit ng bisikleta. Ipinakita din ang talino sa pagsali sa quiz bee. Makikita rin sa mga larawan ang mga kakayahang ito ay masayang ibinabahagi ng bawat isa sa kanilang kapwa. Ito ay isang paraan ng pasasalamat sa Panginoon sa mga kakayahan at talinong kaloob niya sa atin. Ikaw, anong iyong kakayahan o talinong bigay ng Diyos? Sa papaanong paraan mo maipapakita ang iyong pasasalamat sa Kanya? Halika at tuklasin mo ang mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. Bawat isa sa atin ay may iba't ibang kakayahan o talino. Ang mga ito ay maaari nating mamana sa ating mga magulang o pamilya. Maaari rin naman ito ay bunga ng ating pagsasanay, pag-aaral, at pagsusumikap. Ano pa man ang nagiging dahilan o pinagmulan ng iyong mga kakayahan o talino, ang lahat na ito ay pinagmulan. Ang lahat ito ay biyaya galing sa Panginoon na dapat nating ipagpasalamat ng lubos sa Kanya. Maraming paraan upang maipakita natin ang ating pasasalamat sa Diyos sa mga kakayahan o talinong ibinibigay niya sa atin. Ang paggamit ng mga kakayahan at talino at pagbabahagi nito upang makatulong sa ating kapwa ay isang paraan upang maipakita natin ang ating pasasalamat sa Panginoon. Ang paggawa ng mga bagay ay mapaunlad ng ating mga kakayahan at talinong bigay ng Diyos ay isa ring paraan ng pasasalamat sa Kanya. Dadako na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 1. Basahin at unawain ang sitwasyon sa bawat bilang. Sa iyong sagutang papel, iguhit ang masayang muka kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pasasalamat sa kakayahan o talinong bigay ng Panginoon at malungkot na muka naman kung hindi. Pwede nyo i-pause ang video para kayo ay magsagot. Papakita ko na yung sagot. Number 1. Ang tamang sagot ay happy face. Number 2. Ang tamang sagot ay sad face. Number 3. Ang tamang sagot ay happy face. Number 4. Ang tamang sagot ay sad face. Number 5. Ang tamang sagot ay happy face. Number 6. Ang tamang sagot ay happy face. Number 7. Ang tamang sagot ay happy face. Number 8. Ang tamang sagot sa number 8 ay sad face. Ang tamang sagot sa number 9 ay happy face. Ang tamang sagot sa number 10 ay
face. Ang pagsasanay ay isang paraan upang mapahusay ang ating mga talento. Maaaring sumali sa iba't ibang programa sa paaralan na angkop ng iyong mga talento. Dito ay lalo mong mahahasa ang iyong angking galing. Huwag din mahihiya na ipamalas ang iyong talento sa pamamagitan ng pagsali sa mga paligsahan. Makatutulong ito upang mabuo mo ang tiwala mo sa iyong sarili at sa iyong sariling kakayahan. Isa pang paraan upang higit na mapagyaman ang ating mga kakayahan ay pagbabahagi nito sa ating kapwa. Dapat nating gagamitin sa kabutihan gaya ng pagtulong sa kapwa. Halimbawa, kung mahusay ka sa iyong aralin, turuan mo ang isa mong kamag-aral na nahihirapang umitindi. Ibahagi mo sa kanya ang iyong talino upang matulungan mo siya. Sa pamamagitan ng pagbahagi ng ating mga kakayahan at talino, hindi lamang tayo makatulong sa ating mga kapwa, bagkus nalilinang at napapaunlad pa natin ang sarili natin. Ang pagpapaunlad natin sa ating mga kakayahan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos ay isang paraan ng pasasalamat sa Kanya. Dadako na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin at unawain ang isang maikling kwento tungkol kay Dan at Buboy. Suriing mabuti kung sila ay nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos at ang kaniyang mga taglay na kakayahan. Ito si Dan. Siya ay nasa ikalawang baitang sa mababang paaralan ng San Andres. Siya ay mabait na bata, masipag siyang mag-aral, matulungin at palakaibigan. Palagi siyang nagdarasal at nagpapasalamat sa malakas at malusog na pangangatawan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Eto naman si Buboy, kamag-aral ni Dan. Matalino siya kaya naman laging nananalo sa kahit anong pantimpalak na nasalihan. Aktibo rin siya sa iba pang mga gawain sa paaralan. Dahil dito, marami ang humahanga sa kanya. Katulad ni Dan, marami rin siyang mga kaibigan. Palagi siyang tumutulong sa kaniyang kapwa at nagpapasalamat sa mga taong tumutulong sa kanya. Ang kanyang taglay ng talino ay lubos niyang ipinagpapasalamat sa Diyos. Ito na yung gawain pagkatuto 2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa kwento. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Pwede nyo i-post ang video. Papakita ko na po yung sagot. Number 1. Sino-sino ang mga tauhang sa kwentong binasa? Ang tamang sagot ay letter A, Dan at Buboy. Number 2. Anong ugaling mayroon si Dan? Ang tamang sagot ay letter B, mabait na bata. Number 3. Ano naman ang katangian ni Buboy? Ang tamang sagot ay letter C, matalinong bata. Number 4. Aling pahayag ng pantungkol sa dalawang baitang nabanggit ang nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanilang mga kakayahan o talino? Ang tamang sagot ay letter C, si Buboy at Dan dahil lahat po ng kanilang kakayahan at talino ay lubos nilang ipinagpapasalamat sa Diyos. Number 5. Sa iyong palagay, sino sa dalawang bata ang dapat tularan ng mga batang katulad mo? Kumpletuhin ang
pangungusap. Kayo ang mag-isip ng sagot sa number 5. At dito na nagtatapos ang ating aralin. Ano nga ulit ang paksa? Kung nakinig kayo, ang paksa natin ay pasasalamat sa mga kakayahang talinong bigay ng Panginoon. Salamat!